Ang industriya ng inuming pampalakas o energy drink ay naging mahalagang bahagi ng makabagong kultura ng paggawa, pag-aaral at maging ng libangan. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang tatakang sumibol upang tugunan ang pangailangan ng mga mamimiling naghahanap ng agarang sigla at dagdag na enerhiya. Isa sa mga produktong naging kilala sa Pilipinas ay ang Sting Energy Drink. Bagamat hindi ito kasing tagal ng ilang naunang tatak sa pandaigdigang merkado, nakapagtala ito ng malakas na presensya lalo na sa mga kabataan at manggagawang Pilipino noong dekada 2000. Ang Sting ay isang energy drink na pag-aari ng multinational na kumpanyang PepsiCo. Ang naturang kumpanya ay kilala sa pagmamayari ng iba't ibang tatak ng inumin at pagkain na matagal nang nagpapatatag ng pangalan sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng estratehiya nitong palawakin ang saklaw ng mga produktong inumin, ipinakilala ang Sting bilang isang abot-kayang alternatibo sa mas mamahaling energy drink na nangingibabaw noon sa merkado. Unang inilunsad ang Sting sa bansang Vietnam noong unang bahagi ng dekada 2000, bago ito unti-unting ipinalawak sa iba't ibang bansa sa Asia kabilang ang Pilipinas. Ang paglikha ng Sting ay nakaugat sa pangailangang makipagsabayan sa lumalaking merkado ng energy drink sa Asia. Noong panahong iyon, nagsisimulang sumikat ang mga inuming may mataas na caffeine at taurine dahil sa mabilis na takbo ng urbanisasyon at pagbabago sa pamumuhay. Dumami ang mga manggagawang may mahabang oras ng trabaho, mga estudyanteng nagpupuyat at mga individual na aktibo sa nightlife at gaming culture. Nakita ng PepsiCo ang potensyal na merkado para sa isang produktong kayang magbigay ng agarang enerhiya sa presyong mas mababa kumpara sa mga imported na kakumpetensya. Sa ganitong konteksto, isinilang ang Sting, isang inuming may matapang na lasa, makulay na presentasyon at presyong akma sa masa. Ang pangalan ng produktong Sting ay hindi basta pinili. Sa Ingles, ang salitang Sting ay nangangahulugang tusok o biglang kirot na sumasagisag sa agarang epekto o kick na inaasahang mararamdaman ng umiinom. Ang konseptong ito ay tumutukoy sa mabilis na pagtaas ng enerhiya matapos inumin ang produkto. Sa larangan ng marketing, mahalaga ang maikli, madaling tandaan at may matinding dating sa pangalan. Ang Sting ay malinaw, direkta at nagbibigay ng impresyon ng lakas at epekto. Sa pagdadala nito sa Pilipinas, hindi na ito binago sapagkat madaling bigkasin at maiintindihan ng mga mamimiling Pilipino. Sa Pilipinas, naging kapansin-pansin ang pagpasok ng Sting dahil sa agresibong strategiya sa distribusyon at pagpepresyo. Ipinwesto ito bilang mas murang alternatibo sa mga kilalang energy drink na karaniwang mas mahal. Dahil dito, mabilis itong tinangkilik ng mga tricycle driver, construction worker, call center agents at mga estudyanteng naghahanap ng pampagising. Malaki ang papel ng sari-sari store sa pagkalat ng produkto dahil sa malawak na network ng maliliit na tindahan sa buong bansa. Naging abot kamay ang Sting kahit sa mga liblib na lugar. Bukod sa presyo, nakatulong din ang matapang at matamis na lasa ng Sting sa pagbuo ng pagkakakilanlan nito. Kadalasang kulay pula ang orihinal na variant na may matamis at bahagyang maasim na timpla. Ang matingkad na kulay ng bote at ang disenyo ng label ay tinutugma sa imaheng masigla at kabataan. Ang ganitong presentasyon ay nakaakit sa merkado ng kabataan, lalo na sa mga high school at kolehiyo. Sa mga panahong iyon, ang pag-inom ng energy drink ay iniugnay sa pagiging aktibo, moderno at produktibo. Naging bahagi rin ng popularidad ng Sting ng kultura ng pagpupuyat sa Pilipinas. Sa pagdami ng business process outsourcing o BPO industry noong kalagitnaan ng dekada 2000, lumawak ang bilang ng mga empleyadong nagtatrabaho sa night shift. Kinailangan nilang ng inuming makakatulong upang manatiling gising at alerto sa magdamag na trabaho. Ang Sting, dahil sa mababang presyo at madaling mabili, ay naging isa sa mga practical na opsyon. Gayun din, sa mga komunidad ng online gaming at internet cafe na laganap noon, naging pangkaraniwan ang pagkakaroon ng energy drink sa mesa ng mga manlalaro. Gayunpaman, kasabay ng pagsikat ng Sting ay ang mga paglitaw ng mga kontrobersiya. Isa sa mga pangunahing issue na ibinato sa mga energy drink kabilang ang Sting ay ang mataas na nilalaman ng caffeine at asukal. May mga ulat noon sa social media at maging sa ilang mga lokal na pahayagan tungkol sa umano'y masamang epekto ng labis na pag-inom nito. Gaya ng palpitasyon, hirap sa pagtulog at pagtaas ng blood pressure. Bagamat hindi natatangi sa Sting ang ganitong puna, naapektuhan pa rin ang reputasyon nito dahil kabilang ito sa mga madaling mabili at madalas inumin ng kabataan. Nagkaroon din ng mga diskusyon hinggil sa marketing ng energy drink sa mga menor de edad. May mga sektor na nananawagan ng mas mahigpit na regulasyon sa pagbebenta ng mga inuming may mataas na caffeine. Sa ilang pagkakataon, lumutang ang panukalang lagyan ng mas malinaw na babala ang mga bote upang ipaalam na ito ay hindi inirerekomenda para sa bata, buntis o may kondisyon sa puso. Ang ganitong mga usapin ay nagdulot ng pag-iingat sa ilang magulang at paaralan
na nagbunsod ng pagbabawal sa pagpasok ng energy drink sa loob ng campus. Dagdag pa rito, umusbong ang kompetisyon sa merkado. Habang patuloy ang paglawak ng industriya, dumami ang mga bagong tatak na may iba't ibang lasa, packaging at pangakong benepisyo. Ang ilan ay nagbigay diin sa mas mababang asukal, may dagdag na bitamina o may kakaibang sangkap na inaangking mas epektibo. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang natatanging pwesto ng Sting bilang abot kayang opsyon. Ang dating kalamangan nito sa presyo ay hindi na kasing lakas nang nagsisimulang maglabas ng promosyon at mas maliit na sukat ang mga kompetensya. May mga pagkakataon ding naapektuhan ang distribusyon ng produkto dahil sa pagbabago ng estratehiya ng kumpanya. Sa ilang taon, naging limitado ang supply sa ilang rehiyon na nagbigay daan sa ibang tatak na punan ang espasyong iniwan nito. Sa retail, mahalaga ang tuloy-tuloy na presensya sa stante. Kapag hindi ito agad makita ng mamimili, madali silang lumipat sa alternatibo. Ang ganitong pangyayari ay may epekto sa pangmatagalang katapatan ng customers. Isa pang salik sa tila paghina ng Sting sa Pilipinas ay ang pagbabago ng panlasa at kamalayan ng mga mamimili. Sa paglipas ng panahon, mas naging mulat ang publiko sa usapin ng kalusugan. Lumaganap ang kampanya laban sa labis na asukal at sobrang caffeine. Ipinatupad din ang mas malinaw na nutritional labeling sa mga produktong pagkain at inumin. Dahil dito, mas sinusuri na ng mga mamimili ang nilalaman ng kanilang binibili. Ang mga produktong may mataas na asukal ay naharap sa mas mahigpit na pagtingin. Hindi rin may kakaila ang epekto ng buwis sa matatamis na inumin na ipinatutupad sa Pilipinas noong 2018 pa sa ilalim ng Train Law. Ang dagdag na buwis sa sugar-sweetened beverages ay nagtaas ng presyo ng maraming inumin sa merkado. Bagamat hindi lamang Sting ang naapektuhan, ang pagtaas ng presyo ay maaaring nagbawas sa dating kalamangan nito bilang murang opsyon. Sa isang merkadong sensitibo sa presyo, kahit maliit na pagtaas ay maaaring magbago ng desisyon ng mamimili. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang Sting sa merkado ng Pilipinas, ngunit hindi na ito ang kasing ingay ng presensya nito noong kasagsagan ng kasikatan. May ilang variant pa rin makikita sa ilang supermarket at convenience store, subalit mas nangingibabaw ang ibang tatak na mas agresibo sa advertising at sponsorship. Ang modernong marketing ay nakatuon sa mga digital platforms, influencer partnerships at sports events. Gayunpaman, hindi na nga ang hulugan nito ng tuluyang pagkawala. Bilang bahagi ng portfolio ng PepsiCo, may kakayahan ng Sting na magbalik sa mas malakas na posisyon kung ito ay muling bibigyan ng pansin sa marketing at product development. Sa mas malawak na pananaw, ang kwento ng Sting sa Pilipinas ay halimbawa ng siklo ng produkto sa merkado, mayugto ng pagpapakilala, mabilis na paglago, rurok ng popularidad at kalaunan ay pagbagal dahil sa kompetisyon at pagbabago ng panlasa. Ang mga kontrobersiyang may kinalaman sa kalusugan ay nagbigay din sa responsibilidad ng mga kumpanya sa baliw na pagbibigay impormasyon sa publiko. Sa huli, ang Sting ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng energy drink sa Pilipinas. Ipinakita nito kung paanong ang isang produkto ay may malino na target na merkado at matibay na distribusyon na maaaring mabilis na sumikat. Gayun din, ipinamalas nito na ang tagumpay sa negosyo ay hindi permanente at kinakailangang sabayan ang pagbabago sa panlasa, regulasyon at kamalayan ng publiko. Ang hinaharap ng Sting sa Pilipinas ay nakasalalay sa kakayahan nitong umangkop sa bagong henerasyon ng mamimili na mas mapanuri, mas mulat sa kalusugan at mas maraming pagpipilian sa merkado.